Ako nga po pala si Ollie, isang taga-subaybay sa mga kwento niyong nakakakilabot. Hango po sa totoong buhay itong aking ibabahagi sa inyo. Madalas po akong makakita, makarinig, at makaramdam ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Pero itong kwento ko sa inyo ay tungkol sa mga nangyari sa akin bago ako binangungot. Ako po ay mag-isa lamang sa bahay namin sa Tacloban. Sa dahilang nasa probinsya ng Samar ang mga kapatid at magulang ko. Sa hirap ng buhay namin noon, ay kinailangan namin maghiwa-hiwalay na muna dahil hindi maayos ang sitwasyon namin sa Tacloban. Walang ilaw, walang kuryente at sira-sirang bahay. Pero kahit sa ganong sitwasyon, ay mas pinili kong magpaiwan para sa pag-aaral ko. Dahil sa ganong estado ng aking buhay, ay naging buntunan ako ng mga elementong madalas magparamdam, magpakita, at pati sa pagtulog ko ay ginagambala ako. Isang gabi ay alas 7 na ako nang makauwi galing ng eskwelahan. Hindi ko pa man din nahahawakan ang pinto namin, ay bigla itong nagbukas. Ipinagwalang bahala ko lamang ito at hinanap ang gasera para sindihan. Kalaunan, habang ako ay gumagawa ng takdang aralin, at tanging ilaw lang galing sa isang lampara ang nagsisilbing aking liwanag, ay may mga malakas na kalabog galing sa kusina ang aking naririnig. Hindi ko ito pinansin dahil ayokong pangunahan ng takot. Pero sa parang hindi ko pagpansin sa kanila, mas ginagambala nila ako. Mag-aalas 10 na nun at hindi pa rin ako matapos-tapos sa ginagawa ko. Nang biglang may kumatok ng 3 beses sa pintuan malapit kung saan ako gumagawa ng takdang aralin. Malakas ang katok nito pero walang sinyalis na may tao sa labas ng pinto. Hindi ako nagsalita at hinantay ko kung kakatok ito ulit. Hindi ko ito pinagbuksan dahil alam ko kung buksan ko ang pinto ay makakapasok yung elementong gustong manggambala sa akin. Alas 12 na ng gabi nang matapos ako sa aking ginagawa. Dinalaw na ako ng antok kaya minabuti ko ng mahiga ng makatulog. Ilang oras pa lang siguro ng aking pagkakatulog ay nakita ko ang sarili kong nakahiga. May isang itim na anino ang nasa kaliwang bahagi ng aking higaan. 2 pusang itim at ang mga duwending ang iingay. Takot na takot ako habang pinapanood ang sarili ko na pinapalibutan ng mga iba't ibang elemento. Hindi ko alam kung binabangungot ako o totoo ang nakikita ko. Dahil napakadetalyado ng mga nangyayari nung mga sandaling iyon. Nagdasal ako habang pinapanood ang sarili ko at pinipilitong maigalaw ang kahit sang parte ng aking katawan. Matapos kong magdasal, ay bigla akong nagising. Takot na takot ako dahil naabutan ko nakaangat ang aking kamay at naninigas na animoy may niyayakap na unan. Hindi ako makahinga at sobrang hapong-hapo. Napaisip ako bigla na sa kabila ng pag-iwas ko ay masusundan ako hanggang sa pagtulog na siyang naging dahilan ng aking bangungot.